We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Bilang ng mga barangay na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF sa Lipa City, nadagdagan pa ayon sa Veterinary Office. Bayan ng Rosario sa Batangas, inaasahang mapapabilang na sa pink zone o mga lugar na maaari nang makapaglabas ng mga baboy patungo sa ibang lugar. Mahigpit na animal quarantine checkpoint ipinatutupad. Isang barangay chairman sa Batangas City nagwala at nagpaputok pa umano ng baril. Batangas Medical Center umabot na sa maximum bed capacity dahil sa dami ng mga pasyente. At unang bugso ng aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno, inaasahang maibibigay ngayong taon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Apektado ang kabuhayan ng mga nagbebenta ng karne ng baboy sa Rosario, Batangas dahil sa pagtama ng African Swine Fever o ASF sa ilang barangay sa bayan. Samantala, pinaplano na ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang ordinansa laban sa mga mahuhuling nagbebenta ng mga karneng hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, isang malaking perwiso at abala na raw sa pamumuhay ng ilang mga residente at negosyante ang epekto ng African Swine Fever. Pasado 1:00 ng hapon kanina, nasa humigit kumulang 20 kilong karneng baboy pa raw ang natitira sa meat shop na ito ng 54 anyos na si Imelda sa Barangay D ng Poblasyon Rosario, Batangas. Malaking kawalan sa negosyo ang pagtama ng ASF sa lalawigan para kay Aling Imelda. Kung dati-rati raw kasi ang 3 hanggang 4 na buong baboy niyang pakatay kada araw, alas 10 pa lang ng umaga ay ubos na. Ngayon, ang isang buong baboy na pakatay niya halos hindi pa raw nakalahati ang naibebenta. Ang napakalaking apekto sa amin, napupuno nga ang aming freezer. Pinipreaser na lang namin ng tera. Gawa ng hindi na naman pwedeng di niluluto-luto lang namin diyan. Minsan dadaan dito, taga Maynila, mag-outing daw. Ay dito nabili. Tapos yung mga taga-ibaan, minsan San Juan, Garcia. Malaking kabawasan naman daw sa kita ni Winston ang naging epekto ng ASF at pagtumal ng bentahan ng baboy sa meat shop na pinagtatrabahuhan niya. Bagay na mahirap daw lalo't nag-aaral pa ang kanyang mga anak. Malaking pagkakaiba kaysa sa dati na kagaya nga na dapat araw-araw ay di ngayon ilang araw lang, 4 na araw. Gawa nga lininan kami ng aking kasama. Pero pag naman wala kang pasok, naghahanap na ibang diskarte para mapunan yung araw na hindi nakakapasok. Ayon sa alkalde ng bayan, naipasa na nila sa Bureau of Animal Industry ang papeles para maisama ang bayan sa pink zone o yung mga lugar kung saan maaari nang mailabas ang mga karne at alagang baboy. Bagay na mas makatutulong umano para sa mga hog raisers sa bayan. Nag-test na kami, yung 500 meters radius, negative kami, and then yung 1 kilometer radius, negative din. Kaya nag-request kami ng pink zone para mailabas na namin yung mga baboy namin. No? Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang consolidation ng Rosario Municipal Veterinary Office kung ilang barangay sa bayan ang may kumpirmadong kaso ng ASF. Tiniyak naman ng Office of the Provincial Veterinarian sa Batangas na makatatanggap ng ayuda ang mga apektadong hog raisers kapag natapos na ang consolidation. Ang identification ay ibigay, ayan po ay per head na tinipap ng ating pong office ng ating pong tanggapan. At yung po naman ay nagkakahalaga ng 5,000 bawat puno. Ayon po yan po sa regional animal coordinator po namin dito sa probinsya. 5,000 per head po yun. Yung dinipap lamang po ng gobyerno. Paglilinaw naman ng Batangas Provet, yung po mga nag-report na yan, kanila din lamang po namang baboy yung mga na-depopulate.
Yung po mga hindi reported, siyempre, hindi naman yan depopulated ng gobyerno. Pero sa guidelines po na ay sadyang yun lang na depopulate ng gobyerno ang bibigyan po ng ayuda. So yun po yun. Mahigpit pa rin ang animal quarantine checkpoint sa bayan para hindi na kumalat pa ang ASF. Nanawagan na rin ang Batangas Provet at Sangguniang Panlalawigan ng Batangas sa mga hog raiser na makipagtulungan na sa pamahalaan sa tamang pagbibigay ng datos, lalo na kung may napapansing sintomas ng ASF sa kanilang mga alagang baboy. Pinaplano na rin ng Sangguniang Panlalawigan na bumuo ng isang ordinansa laban sa mga mahuhuling maglalabas ng mga karneng baboy na kinakatay sa labas ng slaughterhouses at walang tamang inspeksyon. We should consider that, and we will use this current crisis as our basis in introducing a ordinance or law for the province of Batangas in order to avoid this from happening again. Makakaasa po ang ating hog raisers industry na kami ay nandito para hindi lang sumuporta sa kanilang industriya, kundi protektahan hindi lang ang industriya, kundi ang merkado, ang mga end users, ang ating mga mamamayan sa epekto ng African swine fever. Muling paalala ng otoridad na ligtas kainin ang mga karneng baboy na kinakatay mula sa mga slaughterhouse at ibinebenta sa palengke dahil dumaan ito sa tamang inspeksyon. Hanggang sa mga oras na ito, pinag-uusapan pa rin daw ng Sangguniang Panlalawigan kung anong ordinansa ang kanilang ipatutupad hinggil sa mga mahuhuling maglalabas ng karne at alagang baboy na positibo sa ASF. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nadagdagan pa ang bilang ng mga barangay na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF sa Lipa City ayon sa City Veterinary Office. Tiniyak naman ng ahensya na ASF-free ang mga ibinebentang karne ng baboy sa Lipa City Public Market. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Bukod sa biosecurity sa mga babuyan, mahigpit rin ang ipinatutupad na animal quarantine checkpoints sa mga entry at exit points sa Lipa City. Mula kasi sa 5 barangay na ang kumpirmadong apektado ng ASF sa lungsod matapos lumabas ang resulta ng mga laboratory test noong linggo. Bukod sa mga apektadong barangay, pinupuntahan ng ilang kawani ng veterinary office ang mga hindi pa apektadong barangay at nagsasagawa ng information education campaign hinggil sa ASF. Nakatakda rin silang mamahagi simula ngayong linggo ng mga ASF screening test sa mga hog raisers. Meron tayong IEC team, ito naman yung nagpapaliwanag ng mga dapat gawin at mga bawal at hindi na dapat sundin ng ating mga nag-aalaga, mga barangay officials at iba pang stakeholders. Sa ngayon, umaabot na raw sa 1,128 na mga baboy ang depopulated sa lungsod kung saan nasa 118 naman na mga backyard hog raisers ang apektado. Sinusunod rin nila ang ASF zoning plan para matiyak na walang makalusot na mga baboy na apektado ng ASF. Pag lalo na nasa 0.5 kilometer radius, hindi po pwedeng lumabas ang baboy doon. So may mga areas na on quarantine, hindi po pwedeng lumabas ang baboy o produkto ng baboy. Pagtitiyak ng Lipa City Veterinary Office na ligtas at ASF-free ang mga karning baboy na ibinebenta sa mga pamilihan at meat shop sa lungsod. Mas mapapadali umanong masugpo ang ASF kung makikipag-ugnayan agad sa kanila ang mga magbababoy kapag may napansin na silang sintomas ng ASF sa mga alagang baboy. Bagamat mahalaga ang biosecurity, ang aming pino-force ngayon is yung tungkol sa community biosecurity. Hindi po kakayanin ng isang farm, ng isang area na sila lamang ang makayang sugpuin yan. Kailangan natin ng isang komunidad ang gumalaw. We should work as one. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa maximum bed capacity ang Batangas Medical Center dahil sa dami ng mga pasyente. Ang ospital hindi muna tatanggap ng minor medical cases ayon sa pamunuan nito. Nakatutok si Denise Abante.
Gamit ang mga karton na nagsisilbing sapin sa gilid ng Batangas Medical Center, pansamantalang nakatigil ang 54 anyos na si Nanay Elizabeth. 4 na araw na mula noong Biyernes nang manatili siya sa labas ng ospital dahil na-stroke ang kanyang anak at ngayon nasa intensive care unit. Batid naman daw ni Elizabeth na punuan ang mga admission sa BAT-MC, ngunit nagbaka sakali silang matutugunan pa rin ang kanyang anak. Kasi dito po ay masabi po dito ay nakakahingi po dito ng mga tulong. Sa mayroon po dito mga MSWD na nahihingan. Tapos yung pong iba ay wala daw po naman bayad. Kahit na hindi po agad siya na-admit nung dinala na namin dito, kinabukasan pa po. Di pasalamat po kami at na-admit mo po kinabukasan. Sa inilabas na public advisory ng Batangas Medical Center sa kanilang social media page, nakasaad na naabot na ng ospital ang maximum capacity ng admission para sa mga pasyente. Ayon sa pamunuan ng BAT-MC, 624 lamang ang authorized bed capacity ng ospital sa isang buong taon. Pero ngayong buwan pa lang ng Agosto, 684 na ang admitted patients sa ospital. Isang paalala na rin daw ito sa mga karatig ospital at pasyente na ang tatanggapin lamang muna ng ospital ay ang mga malulubhang emergency cases o ang mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kabilang na rito ang mga kinakailangang operahan, chronic kidney disease, bleeding gastrointestinal at marami pang ibang nasa listahan. Sa census na isinagawa ng pamunuan ng ospital, pinakamaraming admitted cases at ipinapakonsulta dito ang sakit ng pneumonia. Perennial na number 1 cases of consultation and admission. Yung po kasing pneumonia, may classification po yan. May mga level ho ng pneumonia na pwedeng sa local setting, i-admit, like district hospital or private hospital. Isa na rin daw sa posibleng nakikitang rason ng BAT-MC sa pagdami ng admission cases ay ang kakulangan sa komunikasyon mula sa panggagalingang ospital papunta sa kanila. Itinuturing kasing Apex Hospital o Primary Referral Center ng Calabarzon Region ang BAT-MC, kaya karamihan sa mga pasyenteng hindi natutugunan sa ibang mga probinsya ay dito dinadala. Meron po system in place. Ang tawag po nila SDN, Service Delivery Network. Ito po ay networking ng mga referral hospital. So, ibig sabihin po, kung may hospital sa Hospital A, inilipat dito sa BAT-MC, i-coordinate po yun to facilitate the transfer. Plus the fact na kung wala man pong bakante sa amin, tas na i-coordinate at presently naka-admit yung pasyente, we can always advise or suggest kung paano i-manage yung patient prior to transfer. Paglilinaw ng pamunuan ng BAT-MC, isang paalala lamang ang inilabas nilang abiso, ngunit hindi pa rin naman daw sila pwedeng tumanggi sa mga pasyente. We're just trying to balance the quality of service dun sa Kasi we are not after quantity. Siguro logical yon pag marami pasyente. Sa medical service namin, yung mga IM, ang ratio ng per resident is 10 patients. We're trying not to compromise the service. We cannot just discharge patient for the sake of accommodating yung iba. Give the best care we can as far as our resources is concerned. Kasama si J. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapatupad ng dagdag singil ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Batay sa kanilang anunsyo, tataas na mahigit 3 centavos kada kilowatt-hour ang singil. Para sa mga kumukonsumo sa 200 kilowatt-hour kada buwan, katumbas yan ng nasa 7 pisong dagdag sa electric bill. Ayon sa Meralco, nagmura ang generation charge o presyo ng kuryente sa mga planta. Sadyang mas malaki lang daw ang itinaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa binili nitong reserbang kuryente. Pumapalo na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa bansa ayon sa Department of Health. Samantala, ang iwas dengue tips na muling ibinahagi ng Health Authority, alamin sa report ni Denise Abante. Base sa tala ng DOH, mula January 1 hanggang July 27, mahigit 128,000 na ang tinamaan ng dengue. 33% itong mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso sa kaparehong panahon noong 2023. Dahil dito, puspusa na ang isinasagawang misting operation ng mga otoridad sa iba't ibang lugar. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang pagkakaroon ng lagnat sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka, pananakit ng mata, pagkakaroon ng skin rash at pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Narito naman ang 5S ng Health Department na naglalayong maiwasan at malabanan ang dengue. Hanapin at tanggalin o itaob ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng mga lamok.
protektahan ang sarili at pamilya sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng paggamit ng mga mosquito repellent. Kung may mga sintomas ng dengue, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility. Suportahan ang mga programa kontra dengue tulad ng pagpapaspray sa mga bahay at sulok upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Makatutulong din ang pag-inom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration na nagdudulot ng lagnat at pagsusuka. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, inaasahang maibibigay na ngayong taon ang unang bugso ng aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa Department of Budget and Management, popondahan daw ito ng Miscellaneous Personal Benefits Fund at Program Appropriations. Tinatayang nasa 36 billion pesos ang halaga ng unang tranche. Sa ngayon, inilabas na ang budget circular na nagdidetalye ng unang tranche. Nagpadala na rin sila ng guidelines sa mga opisina at ahensya ng gobyerno para masimula na ang pagkukompute sa salary adjustments ng mga empleyado. Kung magkano, nakadepende raw ito sa salary grade o rango. Hindi kasali rito ang mga pulis at sundalo dahil may sarili silang salary structure. Alae! 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 Dapat po pantay lang ang sahod ng mga manggagawa. At saka para po ang mga tao sa probinsya hindi na bumunton sa Maynila. Sa akin siguro mga 800. Parehas na din ng Manila rate para sa lahat hindi na pumunta na ibang lugar. Para po sa akin, dapat ay pantay-pantay lang ang mga minimum wage ng manggagawa. Dahil isa naman ang presyo ng bilihin sa Maynila at saka dito sa probinsya. Dapat mga 700 to 800, sapat na yan sa sa katulad namin. Ano na bilihin, matataas na. 600 above po na same as Manila rate. Dahil same lang naman po na tinataas yung presyo ng bilihin sa Pilipinas, hindi naman po sa Manila lang yung mahal ang bilihin, pati na din po dito sa Batangas, sa province po. Siguro po mga around 600, 500 ganun po. Siguro naman po pwede na din, lalo po, yung okay po yung pagbabudget po ng, kunyari po, ng family po. Ganun. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang inaakusahang kasabwat ng bumaril sa broadcaster na si Percy Lapid na sisilbihan dapat ng arrest warrant sa Lipa City. Madaling araw noong Linggo nang puntahan ng operatiba ang apartment ng akusadong si alias Orly. Nagpaputok ng baril si alias Orly sa mga operatiba pero hindi raw gumanti ang mga operatiba dahil naroon pa ang kanyang anak at ka-live-in. Inabot ng ilang oras ang negosasyon para sumuko ang akusado. Tumayong negotiator ang isang kaanak ni alias Orly at isang opisyal ng barangay. Sa gitna ng pakikipag-usap, nailabas ang live-in partner nito at kanilang anak. Ayon sa pulisya, pumasok daw si alias Orly sa banyo at binaril ang sarili sa halip na sumuko. Inabot ng 3 buwan bago natunto ng pulisya ang akusado. Positibo siyang tinukoy ni Joel Escorial, ang bumaril kay Lapid noong October 3, 2022. Target din sa manhunt operations ang 2 pang lalaki na dating namataang kasama ng akusado sa Batangas. Tinutugis din ang iba pang sospek sa pagpatay kay Lapid kabilang si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Nagbaril po siya sa sarili niya in front of the negotiator. Nag-hold out po siya doon, hindi siya sumuko. In fact, hineld hostage niya ang kanyang living partner at kanyang anak niya po. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Dahil sa malawakang epekto ng African Swine Fever o ASF, idineklara na kahapon ng state of calamity sa buong probinsya ng Batangas. Ang mga bayan at lungsod na hindi pa nakapagtala ng positibong kaso, naghihigpit na rin sa kanilang mga animal checkpoint. Kaugnay niyan, makakasama natin dito sa studio si Dr. Sheila Luwalhati, Veterinarian 4 ng Batangas City Veterinary Office. Magandang hapon po, Dr. Sheila. Magandang hapon po, Sir Ace, at sa manonood po ng GMA News. Mama, itanong ko na po, bukod sa paghigpit sa mga entry at exit points dito po sa lungsod ng Batangas,
Ano pa po ang mga ginagawang hakbang ng Batangas City Veterinary Office para po maiwasan ang pagpasok ng ESF sa city lalo na at meron pong ESF dito sa inyong katabing bayan ng Lubo? So, usually po, nagkakaroon po kami ng disease surveillance sa mga barangay. Katuwang po natin dito, meron po tayo mga barangay livestock and agricultural technicians and farm veterinarians para po masigurado natin na ang mga baboy po dito sa atin sa Batangas ay maganda ang kalusugan. Ganun din po, sumusunod din po tayo dun sa mga guidelines para sa movement and transport po ng mga baboy papunta sa ibang lalawigan. Ma'am, isa po ang Batangas City sa malaking producer ng karne ng baboy dito po sa buong probinsya ng Batangas. Nasa ilan po ba sa inyong tala ang mga baboy po dito po sa Batangas City? So, more or less po ang population po ng baboy dito sa Batangas City ay more on 57,000. At yan, marami tayong kapuso ding nanonood siguro ng mga hog racer dito sa Batangas City. Ang tanong po din nila ay nakakapaglabas pa po ba ng mga baboy po dito sa Batangas City? Yes po naman, kasi po ay sa ngayon po tayo ay nasa pink zone pa rin. So wala po tayong kaso ng ASF. So basta po yung mga requirements para po makapag-transport ng baboy papunta sa ibang lalawigan ay nasatisfy. Ito po ay base po sa guidelines na ibinababas sa atin ng Bureau of Animal Industry. Tayo po naman ay nakakapag-transport pa ng baboy papunta sa ibang lalawigan. Ayan, malinaw naman po no, sa mga kapuso natin dito sa Batangas City na nasa pink zone po ang lungsod at malaya pong makapaglabas ng mga baboy sa ibang mga bayan o lugar dito sa Batangas. Maitanong ko na rin po ma'am, no, itong pagkain ng infected po ng ESF na karneng baboy. Halimbawa po, hindi aware yung tao na nakain niya ay infected nga ng ESF. Ito po ba may epekto sa kalusugan? Ang ESF po ay hindi nakaka-apekto sa mga tao. Pero Doc, hindi naman natin ini-encourage yung ating mga kapuso na kumain ng mga baboy na alam naman nila in the first place na infected na ng ESF. Yes po, kasi po pagka po infected na yung karne na ating nabili, so possible po tayo ang maging source of infection, lalo na po at tayo ay may alagang baboy sa ating bakuran. Kasi po ay yun pong virus, hindi po siya basta namamatay, kahit po siya ay ating lutuin. So, possible po na maging source of contamination pa rin ito ng ating mga alagang baboy. Dok, maganda ring malaman ng ating mga kapusong hog racer, lalo na po yung mga backyard hog racer dito sa Batangas City, kung bakit po ipinagbabawal yung swill feeding o yung pagpapakain po ng mga tirang pagkain. So, yung pong swill feeding, so nabanggit ko nga po kanina, kasi ito pong si ASF virus, masyado po siyang heat resistant. So, kahit po siya ay lutuin natin, hindi po siya kaagad namamatay. So kapag ka po yung kaning baboy, syempre po may mga tira-tira po yung karne ng baboy na ipakain po natin sa ating alagang baboy, yun po ay magiging source para sila ay ma-infect and maka-apekto po lahat doon sa mga industriya po natin sa pagbababoyan. Dok, paano naman po natitiyak na inyong opisina na ligtas itong mga ibinebentang karne ng baboy sa ating mga pamilihan dito po sa Batangas City at maging sa mga talipapa, sa mga barabarangay? So, yun po mga baboy, bago katayin na dito po sa ating slaughterhouse, sila po ay nag-antemortem inspection po. May mga inspector po tayo doon para masigurado na bago katayin ay malulusog yung mga baboy. Pagkatapos po katayin, sila naman ay nag-undergo ng post-mortem examination para masiguro naman po na yung karne ay talagang ligtas para sa ating mga mamimili at consumer na bibili po ng ating mga karne sa ating mga pamilihan. Tapos dun nga po sa mga may meat monitoring team po tayo na umiikot sa ating mga pamilihan, sa mga talipapa, sa mga supermarket para po masigurado na ang kalidad ng karne na mabibili ng mga tao ay malinis at saka po safe para kainin. At Doc, kahit gusto ko pang habaan yung oras ng ating talakayan ay medyo limitado po yung ating time. Kaya naman, panghuli na po ang inyo pong mensahe sa mga hog racer, mga magbababoy dito po sa Batangas City. So sa atin po mga magbababoy po sa Batangas City, implement po natin yung ating strict biosecurity measures. Kasi po ito po yung unang-una nating pananggalang para po maiwasan ang ASF virus. Wag po tayong basta magpapasok ng mga tao sa ating mga babuyan, regular po tayo mag-disinfect. I-report po natin sa kinaukulan kung may mga nababalitaan po tayong mga pagkamatay ng baboy sa ating mga barangay.
Ma'am, meron po ba kayong hotline o number o email kung saan po sila pwede mag-report? So ang amin pong contact number ay 723-8432 po yun sa Veterinary Services Division po ng City Veterinary Office. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Sheila Luwalhati, Veterinarian 4 ng Batangas City Veterinary Office. Mga kapuso, bahagya pang lumakas ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Ampil. Pero papalayo po yan sa PAR. Ayon sa Pag-asa, ang nakakaapekto sa bansa ay ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Palawan at Oriental Mindoro ang makararanas ng mga pag-ulan ngayong hapon, habang may tsansa ng ulan sa Rizal mamayang gabi. Asahan din ang posibleng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, August 14, makararanas ng malawakang kawalan ng supply ng kuryente ang mga barangay sa Lipa City at Balete at ilang barangay naman sa Tanawan City at Matas sa Kahoy, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng preventive maintenance sa San Carlos Substation at Santo Toribio Substation, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Inirereklamo ang isang barangay chairman sa Batangas City dahil sa umano'y panunutok at pagpapaputok ng baril. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Magkasunod na putok ng baril ang umalingaw gabi noong linggo sa isang barangay sa Batangas City. Sa video mula sa isang concerned citizen, maririnig ang pagpapaputok ng baril ng umano'y mismong barangay chairman na si Joven Camacho. Makikita rin ang pagpapaputok nito sa isang bahay habang naglalakad sa kalsada. Sa isa pang video, makikita rin na may umaawat sa barangay chairman na may hawak pang mahabang armas. Hindi ako nagkulas pakikiusap. Yain na! Kung hindi ka nagkulang, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Papatayin ko kayo lahat. Ayon sa pulisya, pinuntahan pa raw ng barangay chairman ang isang residente at doon nagpaputok muli. Hindi pa matiyak ng otoridad kung ano ang dahilan ng pagwawala ng barangay chairman. Ang involved ay mismong kapitan o pangulo. Habang po ang ating biktima ay nasa kubo po na pagmamayari din ng kanilang pamilya, ay dumating po ang pangulo o yung ating pangulo ng nasabing barangay, at siya po ay may dala po siyang long firearm. Unknown din po, hindi pa po natin alam kung ano. And siya po ay nakainom. Under influence po ng likor. Ayon sa pulisya, pinagbantaan din ng barangay chairman ang biktima at tinutukan pa umano ng mahabang kalibre ng baril sa mukha. Ang saktong sinabi po ay, papatayin kita, uubusin ko kayo. At ganun po, pinutukan po siya ng 3 beses sa tabi ng kanyang paa. So dito naging cause ng kanyang takot. At ganun din po yung nag-cause din po ng panic din po sa paligid. Sa ngayon, patuloy pang tinutugis ng pulisya ang barangay chairman. Hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang biktima, gayon din ang pamunuan ng barangay. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng punong barangay. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa lalawigan ng Batangas na tututukan nila ang investigasyon hinggil sa insidente. Ako po ay yung nagpapa-imbestiga at COP ng Batangas City at maghihintay na din po kami kung ano yung ating magiging investigasyon. May mga tama tayong batas na yun po yung ating idadaan po sa tamang proseso. So yun po ang aming paalala na magpahinahon bilang tayo po ang tayo namamahala sa barangay. So dapat ay tayo ang siyang mag-ayos at hindi tayo siyang aayusin. Patuloy namang nakabantay ang pulisya sa lugar habang hindi pa nahuhuli ang barangay chairman.
Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Sinurpresa si Sanya Lopez sa kanyang karawan ng mga cast at crew ng Pulang Araw. Samantala, bibida sina Kapuso singers Thea Ashley at Garth Bolden sa isang musical play sa bansa. Narito ang report ni Hazel Alviar. Espesyal ang naging 28th birthday celebration ni Sanya Lopez dahil sinorpresa siya ng mga cast at crew ng pinagbibidahang serye na Pulang Araw. Sa kalagitnaan ng kanilang taping, ipinahinto muna ni Direk Dominic Zapata ang shoot sabay tugtog ng happy birthday para sa aktres. Nagbigay naman ng birthday wishes ang kanyang co-stars na sina Barbie Forteza at Derek Monasterio. Nagpasalamat naman si Sanya sa mga nakasama niya sa kanyang espesyal na kaarawan. Mula sa All Out Sunday stage, dinala ni The Clash Season 2 first runner-up Thea Astley ang kanyang talento sa teatro. Nakatakda siyang muling bumida sa isang musical play na hango sa isang 1985 novel. Makakasama niya dito si Garth Bolden na ilang beses na ring nagtanghal sa mga international stage. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Mga 700 kasi sobrang mahal na ng bilihin. Dahil sa sobrang taas nga ng bilihin ay parang hindi kasi sapat ang 500 eh. Sa mga kagaya ko pong halos hindi ko kasya yung sahod ng aking asawa dahil 600 din po, ay parang kulang po. Ang sa tingin ko po ay nasa mga 700 to 800 po. Parang depende po sa work on time po nila. Kung halimbawa kung gaano pong oras yung katagal nila sa work, nasa ano naman po yun, nasa oras po. Para po sa akin, okay din po yung mga 700 to 800 po. So, bali po sa isang oras, sa 8 oras po sa isang araw, ay okay na din po. Depende na po kung may overtime, dagdag na din po yun. Nasa 300. 300. 600 kasi sa mahal po ng mga bilihin ngayon. Parang kulang pa po yung 479 na minimum ngayon pong rate. Dapat po yung minimum wage ng itulad na rin po sa minimum wage ng Maynila. Kasi po ang mga bilihin po dito sa Batangas, halos higit pa rin sa Maynila po yung mga bilihin, mas mataas pa nga po eh. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.